Okay, so just want to make sure, Bench, paki-check daw kung nagagana sa tuyang mic. We are currently live. Okay na? So naghihiro sa monitor ta, di ba? So we apologize kasi bago nakigo po kami ki technical difficulties duman sa audio side, but we want to make sure na may kami sumaray na quality sa gabos sa mga albayano. Still, we try to abide to that promise na ihampang, ipamidbid, ipadangog, and ipahiling sa indo kung saririsay ang mga dapat nindo botohan this coming 2019. So we've settled, nagibo po kita ki neutral platform para mas maging informed ang mga albayanos. And as of the moment, kumahiling po nindo, we're currently live here at Coron Native Cuisine digdi sa Washington Drive, and may mga kaiba na po kita which is sumadalagan po na board members sa 1st District. Okay? So supposedly 5 po sinda, and for some reason tulo lang po ay 2 lang po so nakadigdi na pinaunlakan sa tuyang show, which is Mr. Joey Betito and Miss Sheena Onrubia. So, ngunyan po, di po ako ma-introduce sa inda, mas midbid po nindang sa indang sa dire na dapat nindang ipamidbid man sa indo. So, each participant will be given 60 seconds to introduce themselves. Ipaliwanag po nindo ang sa indong background, so tigigibo nindo ngunyan, and kung ano po ang balak nindong gibuhon sa albay kung nata po ko maragdalagan. So, you're given 60 seconds to do that. So, ang inota pong hapon para magpamidbid is si Mr. Joey Betito. Okay? Introduce yourself in 60 seconds. Ako po si Jose Doc Joey Betito, kan Bakakay Albay, graduated the Bachelor of Science in Commerce, major in Accountancy and minor in Management. At ako po ay nagtrabaho sa gobyerno for 10 taon. At napunta tayo sa privado since 1985 until now, so more or less mga 33 years na po yan sa sales and marketing, then natural health educator for over 20 years. At the same time po, freelance broadcaster din po tayo for 14 years. Ang aking experience more than 44, more or less mga 44 years sa publiko, service pa sa serbisyo publiko at sa pribado, kaya po handang-handa na tayo na mag-service sa Premier District of Albay bilang board member, at alam kong makakatulong ako ng malaki para mas lalong umunlad ang aming bayan. Okay, thank you so much Mr. Betito. Okay, so ngunyan po, gabos po na naghihiling ng mga taga 1st District, paki-inform na po kansa indo mga relatives, kansa indo mga kabarkada na yaon sa Facebook. This is the time para mas mamigbidan indo kung ano o kung seryosa ang options nindo ngunyan na Mayo 2019. So, without further ado, itataon ta naman ang spotlight kay Ms. Onrubia. So, 60 seconds, let them know who you are, magpamidbid ka po sa mga taga 1st District and sa Bilog na Albay na naghihiling ngunyan. Good morning everyone. Thank you Go Albay for this opportunity. Nagpuon po ako sa sakuyang serbisyo bilang City Councilor kang Tabaco City. Kang ako po 22 years old. Siguro po gusto ko na magpamidbid sa paagiki istorya at 22 years old. Why would you want to go into politics? Kang aki pa po ako, si Papa po nahihiling ko na talaga siya aktibo sa barangay bilang volunteer, bilang kagawad, hasta naging kapitan. Nahihiling ko na magulo, nahihiling ko na grabe ang price, nakaipuhan niyang, kumbaga, so, privacy, yaon dumanso, kadifisilan, no, na people are coming to you, kang inot po kayo, pa kaming barangay hall, so duman sa harong, duman po nagkakaigwang hururun. So, nipun po ako dahil na-inspire po ako sa iya. So, when I studied at the University of the Philippines, duman po ako nagkiigwang awareness na, yeah, I'm going back. And when I also studied at the House of Representatives, when I also work at the House of Representatives, sabi ko, I'm going back to Tabaco and serve. Now on my 3rd term, and may desire po to continue the service in the Albay. Thank you so much. Our 60 seconds is up. Thank you so much, Ms. Onrubia. Ngunyan, kung nahiling po nindo, kung kamo po naghiling kan sa tuyang show, tiga po nata actually ang show sa pigahapod tang di ako matarang na maginoo tayo ko si Ma'am Sheena. But let's go ahead and start this one with a formal handshake na ihampang tapos sa mga albayano. So, let's start this one. Para po sa ano? Are we actually competing? Parehas kami mananalo.
Yes, basta mananalo, okay? Are you from different parties po? Or Ako kasi independent ako. Independent po kayo. Federalism kasi ako. Okay. Kayo po, Ma'am Sheena, which party do you represent? Liberal Party po. Liberal Party. Okay? So, thank you so much. So, nahiling ta po, okay? May isang independent, may isang pong from Liberal Party, and they are both here. Pigapailing ta lang po that politics can still be discussed with civility. Okay? Pwede po magharampangan, maski po they are actually competing for a certain position, and mas maganda, syempre, of course, tulo ang manggagana, so bako man siling ka to, kasi yung type na saro lang ang manggagana. Saro na lang ang may dagdag. Ayun po, saro na lang daw maidagdag. So, sisay po kaya ito, unfortunately, gusto may man ipamidbed sa gabos ng mga albayano, kaso lang, day po sindadagdig de. Rapol na lang natin yun. They have their own reasons. Okay po, so ngayon, greetings po giraray sa gabos sa mga nasa First District. Ano nga yung mga nasa First District? Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipo, Makakay, Santo Domingo. Okay, so shout out po sa mga taga First District. Let us know na yaon ka mo. Send us a message. Nakamonitor po kami digdingon yan. And gusto naman pasalamatan sa mga sponsors who've been supporting us ever since na-conceptualize so idea kang harampangan. Okay? So tatad po i-run tamang giraray so list kang sa tuyang sponsors. But let's move forward. Okay? So yan, na-introduce na po nindan si Sendang Sadire. Of course, ang pinaka-purpose po kayo is mamidbidan kang tao, anong gigibuhunin doon at ginusto nindong magdalagan. Okay, so yaon na po kita digde sa section kan sa tuyang program na pighapod na #NoWhat. And ang pinakanaog niya po is ano ang sa indong plataforma. Ngunyan, since si Doc Joey po ang pinakainot na nag-confirm, itatapok ta kay Doc Joey ang opportunity to answer that question. Okay, 120 seconds, Doc Joey. Igwa po kitang timekeeper. So, shoutout po kay Mernel. Just make sure na nahiling ka po dyan. Okay, so 120 seconds. Ano ang plataforma ni Joey Bitito? Ako po ay lumaban dahil nga po sa last April nakita ko po ang ating kanayunan, halos kulang na po ang pagsira at masyado nang mahal samantalang we are surrounded by waters. Kaya po, once ako po ay manalo, tututukan po natin ang agrikultura and fisheries at ito po tutulungan po natin ang sektor na to. Magkakaroon po tayo ng summit, hopefully with Councilor Sheena ay manalo rin siya. At pagtulungan po namin nila. Ito po ay wala ng politika sa akin. Ako po ay sumabak sa politika na personal. Ito po ay tututukan ko para mapalakas po ang agrikultura and fisheries, para po dumami ang sira, dumami ang anis agrikultura, para maibsan po ang paghihirap ng ating mamamayan. Kami po ni Sheena ay kaya naming kumain ng 3 beses isang araw, maging kami na sa politika o hindi. Pero ang ating mga kababayan ay talaga po hirap na. Kaya ang aking pakiusap kay Madam Sheena, manalo kami, tulungan niya ako na ito isulong namin. Magkakaroon po kami ng summit, all sectors are present. Pagtutulong-tulungan kung paano po mapadami ang ani ng agriculture, paano natin mapuno ng isda ang karagatan ng Albay para po lahat ng tao makikinabang at tayo po ay uunlad. Lalo, kasi hindi ko sinasabi ang Premier Distrito hindi maunlad. Maunlad po yan. Tutulong lang po tayo sa mga magagaling na andyan na. Okay. Pangalawa po, ako dati, dahil nasa Natural Health Program po ako, ay palalakasin po natin ang ating ang health programs natin sa kanayunan. At ito po ay kasama na dyan ang Natural Health Program. At mayroon po dyan ang senior citizen ay palalakasin po natin yan, expand po natin yan. Maraming salamat po. Thank you so much, Mr. Bitito, sa imong message, and hopefully po yung mga nagdadawog again, kung nababasa po nito so mga statements na duman sa sa Go Albay, ang tigsabi ta
magdangog, dae magdinangag, ngunyan na Mayo 2019. So ini po, nagibo na po kami kipaagi para i-present sa indo kung sisi ang dapat nindong butuhan by understanding their strategies sa indong plataforma. Kapag nahiling nindo na nag-resonate sa indo na, ay, magayon ini. Now, masasabi ta po na nakatabang kita. So ang tigahagad tanang po is, dae magdinangag, kundi magdangog. Ngunyan sa Go Albay, i-share na po sa gabo sa mga kamid binindo, lalo na dyan sa mga taga Primero Distrito. Okay, so, Miss Rubia, given 120 seconds, ang hapo, #KnowWhat. Ano ang plataforma ni Sheena Rubia? Kung ano po sa mga napuunanta sa tabako, paggabot po sa pagtauning oportunidad sa mga kabataan para po makapagpartisipar sa governance. Nagtutubod po kita sa good governance, no? Nagtutubod kita sa participative democracy. Namuyata po mataunan ning opportunity po ang lambang sektor. For example, sabi nga ni Doc Joey, para sira ang mga farmers, no, na matabangan talaga sila madangog ang sa idang hinain. Ngunyan po bilang ako man po so pinakaaki na nag-ano po ngunyan nag-file, no, for board member. I think not only in the 1st district, pati man po sa bilog na Albay. Iyon po talaga inang sa kuyang advocacy since ako pa po nasa college, no, na nahihiling ko na bako lang ang government, no, bako lang po para duman sa mga elective officials, kundi iyaon di kitang monopoly of ideas, di kitang monopoly of knowledge, nyaon po di kitang monopoly of even strategy sa mga kaaraman, kundi nyaon po ang pagdangugta sa mga kabataan. So kung ano po sa mga napunan ni sa tabako pag-abot po sa Youth Ambassadors Program. And also, naging advocacy ko rin po yung mental health. Okay. Kadakol po ang grabe po ang depression, no, suicide. So, pinunanta po sa tabako, sa Rescue Kabataan na may counseling program para sa mga kabataan. And also po, igo kitang teen center na ilo-launch actually this February po, this Love Month, digi po sa tabako. So, ini po ang magiging, yun po, kumbaga sa puzzle, bilang part ng collegial body kang sangguniang panlalawigan, ini man po ang sakuyang tatabangan, no? Na yes, may sangguniang kabataan kita, mayao naman po ang pigigibok ng sa tuyang Provincial Youth Development Office, muyata po ito dagdagan, muyata po na mag-contribute kita sa mga nagkauro ko dantaman po sa tuyang mga fellowships in other country, mga strategies na ako danta po sa mga national fora. We would be continuing in our kumbaga implementation po. Okay. All right. So 120 seconds is up. Okay. So thank you so much, Miss Sheena Rubia. Ngunyan po, magtataga regular review po kita digdi, magtataga hapot po kami. How are we doing sa Samuyang Audio? Last Friday po nagkigo kami kay Bulilyaso, kaya kay po aming nag-inabot ki 4 days. So pag-ayos mi kang so harampangan 2019 Vice Governor edition. And also sana po malinaw man kami maski nahiling man po rin daw medyo maluya pa sa quality kan sa tuyang webcam. But with little power, I think we are creating a big impact para sa mga Albayano. So let's keep it that way. Kung may mga tao pong interesado na gustong magsuporta sa Muya para magkigwa kami kimaray na camera, yes, I am plugging in. Para po sa mga Albayano, bako po para sa mga politiko, and lalo-lalo na po, bako para sa Muya. Okay? So, munyan po. Thank you so much po sa inyo mga simbag. Ang gusto man maaraman ka mga tao is ining section kan sa tuyang program na pighapon na #nowhere and #knowhow. Okay? In 90 seconds, okay? In 90 seconds. Ang question ta kay Doc Joey is, hain ang 1st district ang Albay ngunyan. Pasain siya kapag kamo ang nanukawan na for the next 3 years, and paano nindo ito gigibuhon. Okay? So, #nowhere and #knowhow, sain si Albay, pasain si Albay pag kamo na nakatukaw, and paano nindo ito gigibuhon, Doc Joey. So, 90 seconds starts now. Ang Premier Distrito ng Albay, nasa Maraymang Kamugtakan po yan, pero sa aking eksperyensya sa pribado at sa gobyerno for over 40 years ay aking pong iambag ang aking nalalaman para po ay mas lalong lumakas, mas lalo pong maging makilala ng gusto at maging matagumpay ang Premier Distrito ng Albay para sa kinabukasan po ng aming mamamayan, dahil po kaya nga po ako nagkandidato para po ay makatulong
At sa aking palagay ay mangyayari po ito dahil nga po sa aking eksperyensya sa Manila, pati dito sa atin. At ako naman po ay parating positive ang aking kaisipan. Ako po ay hindi maninira, bagkus ako po ay proactive. Ako po ay ang aking panuntunan ay makadiyos, makatao at makabayan, at para sa ikaunlad ng sambayanang albayano. At ako'y maging timan kung ano po ang nakikita kong gagawin ng aming mga kasamahang mga board members dyan sa probinsya ng Albay. Basta ito po ay para sa karayan ng lahat, ako po ay kasapi nila. Pero kung ito po ay makakasira sa Premier Distrito o sa probinsya ng Albay, ako po ay hindi po ako sasali. Maraming salamat po. Okay, may more 10 seconds pa po tayo. At ito nga po ay gagawin ko ang lahat para tayo ay maging matagumpay ang Premier Distrito ng Albay. Thank you so much, Doc Joey Bitito. Ngayon po, mga taga-Albay, let us know, did you like what you hear? Okay, send us a message. Let us know about sa indong mga ano pa yan, sa indong mga questions. Okay, we'll try to go ahead and have that one entertained later on. Okay, so pagkatapos po kayo may papaliwanag kami, tabad nagkangaralas ka mo, ano man nagkatanggibo kang board member. So we will be giving them the opportunity. Let's discuss this one siguro for a minute. Ano lang, halin yung so form, explain ta lang sa mga tao kung ano ang pinaka-purpose kang board member pagkatapos ni Ma'am Sheena. So, Ma'am Sheena, we will proceed. Ihapot ko man sa imo so same question. Hashtag know where and know how. Hain si First District mo niyan, pasahin si First District kapag ikaw naging leader sa loob ng 3 taon, and paano mo yan gigibuhon? Given 90 seconds, please let First District Albayanos know kung ano ang simbag mo dyan. Nakulo po kita mga strategies para po mabawasan bilang kang teenage pregnancy, kang mental health issues, para man po maging mahiwas po ang venue or avenue kang mga kabataan para po makapag-participate sa governance, because governance is really shared. We have the sangguniang kabataan, may mga pinuunan po kita mga movements sa tabako, may mga initiatives po kita. And we're very glad na nahiling ta po talaga sa effect kay ito na may nagbaba po sa bilang kang teenage pregnancy, naging mas aktibo, no, naging even proactive, na dakulon talaga mga magagayo na ideas. Kaya po sa ngunyan ito ang presente ta na nahihiling ta na iguana. Muyata po ito masustain sa awareness na igwa po and involvement and even commitment ka mga kabataan, no, sa good governance or even in adolescent health and youth development. So, muya ko po na ang muya ko po talagang tutukan, iyo po ang pagkakaigwa Taki Center, Youth Center sa lambang munisipyo or lambang even school, may school base, may community base. So, igwa po kita para sa mga in-school, igwa man po kita sa mga out of school na nasa community para po mag-offer ng counseling services, para po duman, ito pong hub na ito, duman man nila makukuha sa services na gusto nila or kaipuhan nila na ma-answer po sa inda mga pangangaipo. Okay, thank you so much, Miss Sheena Rubia sa imong simbag. Kuya naman po, we're gonna be breaking our routine saglit lang. Gusto ko man ipamigdid sa Indo, nabako lang po ako ang responsable na yaon digde. So, ngunyan, ipapahiling naman po sa Indo kung servisyo sa mga kaibata, igwa po kaming kaibang ngunyan na doong OJT from San Jose Community College sa Malilipot. Mernel, pwede kang camera. Ipahiling mo lang, tapos paki-adjust na rin, medyo putol susiko ni Ma'am Sheena. Okay? Ilibot mo lang saglit. Yan. Para at least nahihiling. Yan. Matarang ka mo, ako lang ang may fan base. Yan. So, say hi. Yan po ang bilog na team. Okay? Thank you so much. Yan po. Si Sir Benj ang satuyang technical. Of course, si Miss K ang ating backup recorder. Siya man po ang responsible kang sa graphics, sa mga slides, and sa design. Okay? Pakibalik naman po sa muya kang focus and make sure na pantay po kami. Okay? Takasabago, medyo tagilid eh. Okay.
Thank you so much. So it's a simple team with a very big advocacy, and we are actually happy na yaon din si Doc Joey and si Ma'am Sheena na pinaunlakan talaga sa samuyang gustong gibuhon na mas maging informed ang mga Albayanos. Okay? So, ngunyan, give us like 60 seconds pagurunan talang po maatras ako tanganing garo talk show kita yan tanganing wow kita pagka sinabing board member para po sa mga din nakakarawan ano ibig sabihin ng board member sige po si sir ito'y gumagawa ng ordinansa para maging parang batas ng isang probinsya na itong panuntunan, ito ang guide, ito ang susugin ng bawat tao o bawat community or bawat gobyerno para mapatupad kung ano man po ang halimbawa sa health program. Kung sinabi ka probinsya ng Albay ay kailangan mag-appropriate ng bawat barangay sa probinsya ng Albay mabigyan ng 100,000 na medical assistance. At inaprubahan po yun ng sanggunian at yan po ay pinadala sa executive department, sa gobernador at inokihan po yan ay maging batas yan or ordinansa para matauhan kiasistensya ang bawat barangay kay worth 100,000 na medisina. So ang ibig sabihin kami po ay magpapile ng resolution at ito po ay pag inaprubahan ng budget ng majority. Okay, at yan po yung maging ordinansa. Yan ang pagkakaalam ko ng board member. But bilang ay board member, hindi lang po yan ang dapat niyan gagawin. Kung siya po ay isang proactive, hindi lang po yan. Kasi kami po bilang elected, ay pwede kaming pumunta kami po ang maging, kami ang conduit ng gobyerno sa tao. Tulong board member ang dapat tatlo sa Premier Distrito. Kami halimbawa ni Madam Sheena at may isa pa dyan, was elected pwede kami pumunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para kung hindi man yung mga tao makapunta sa gobyerno, kami ay pwedeng pumunta at para madala ang mga benepisyo sa aming mga nasasakupan. Yan po dagdag na trabaho kung gusto po namin gawin. So, ang pinaka-idea ko dyan is, kamo po ang maano kang sa mga ordinansa. Tama po yes, ba ordinansa. Ma'am Sheena? Ano pong may dadagdag po kamo duman? According po sa local government code, ang sangguniang panlalawigan or ang provincial council, iyo po ang highest policy-making body sa Albay or sa province of Albay. Kung sa Albay, sa tuyang probinsya. Pag abot mo po sa city, iyo man po ang city council. Pag abot mo po sa munisipyo, iyo man po ang municipal council. So, ang tigigibo po, mainly, kang sa tuya po na mga board members, iyo po ang mag-push. Mag-author, mag-sponsor. Magkaiba po ang author sa sponsor. Pwede ka pong author, ikaw po talaga nagsurat kay ito, pero mas difícil ang sponsor. Meaning po, kung sponsor, nanggad ang ma-push or ma-lobby, ma-convince, masulong ka iyan, ma-fight for that, for its passage sa sangguniang panlalawigan. For example po, sa tabako, ang satuya man po na in-author na ordinansa iyo po ang Adolescent Health and Youth Development Ordinance. Iyan po kang 2015. So talagang tinutukan ko iyan. Nababurden po talaga ako sa mga aram ko yan na teenage pregnancy na interconnected actually ang issues dyan. So nag-consult po kita sa mga kabataan. Nag-consult po kita sa mga health professionals. Si Dr. Health Professional, aram niyo po iyan. Igwaman po kita ng mga pig-consult pa po ng mga ibang professionals, even mga barangay. Ano po ang technique na dumaan? So, bilang po collegial body or bilang po council, bilang board member, yaon po ang satuyang pagdangog. Pagdangog sa ano ang kaipuhan kang tao. Saro pa, nag-aadal. Tiga-adalan pa po, nagre-research kita, padagos continuing education na bako lang po sa nahihiling ta sa komunidad, tigihiling taman, ano kaya mga practices sa ibang lugar? For example, sa Iloilo, yaon duman. So, yun na nga ito, so proactive ka, nagre-research ka, naghahanap ka, ano mga po pwede taman ma-adopt digdi? So, sa paagi po ka itong nahiling ka sa Iloilo, grabe
duman. 50 na ang teen centers nila all over the province of Iloilo. So, arog ka ito na, okay. So, po, nandaligi sa tabako, na kaya nga nila with like 50,000, 300,000 na pondo. So, ang board member man po, nagboboto para po ma-appropriate ang pondo sa mga programa, proyekto, advokasya para po sa iyang mga constituentes. Question po, ano ko lang, para at least may idea kita. Pero ang botante kang first district ko niyan? Nasa 204. 200 Kulang-kulang plus thousand. 250. Yan, so registered voters 200. all over first district. Yes. Okay, so now we're calling all 250,000. Okay, 250,000 registered voters. Magdamog po ngunyan. Uni po nakahampang sa indo ang duwang madalagan for board members, and mas maray po na maaraman nindo kung ano ang sa indang adhikain kung natayang ang sindadigdi. Okay, we are gonna be moving forward, of course. Ngunyan, iniso medyo bako man siya critical, kundi we have given a chance na madangog kang mga madaralagan so boses kang sa indang mga masasakupan pagabot kang panahon. So nag-crowdsource po kita kay mga question all over first district, and ngunyan po yang pudigdi sa tuyang mahiwagang fishbowl, and ang gigimunta lang po is bubunuton ta, and sisimbagon po rin do so parehas na question. We will try to alternate so sa indong pagsimbag. Okay, pwede man po nindong simbagon or simbagon. Okay, so we'll be given 120 seconds to answer the following questions. Ngunyan, sisay po ang gustong inot na magbunot. Para mo tapos ka. Action man si Doc Joey. Anong number po yan, Doc? Number 4. Number 4. Basahan ko na. Sige po. Gusto ko lang maapot nata ang barangay Kalayukay, warang sa diring basketball court. Yuman sana gustong mangyari kan mga kabataan sa Kalayukay ang magkaigwang sa diring basketball. Yuman sana tabi. Ito kasi ay of course sa pamumuno po niyo kan barangay dyan. So iniyo, dahil akong masabi kay niyo. Oo. So siguro kaurono ninda so barangay captain at pwedeng maidulog iniyo sa mga kinaukulan para magkaigwa kay basketball court. Okay? 120 seconds po ang ano ta. Okay na po kamo? Okay na po yan. Ito naman hindi naman natin kayang gawin Yes. ang personal. Yan. Liba na lang kung tayo manggana na. Yeah. Tama yun. So, ngunyan po, ang mga questions sa pigaran na bako lang siya may interesting questions, kundi may mga concerns, igwa man ang mga opinion, na minsan, ini po ang opportunity man para masimbag, ay, bako mo pala niyang trabaho kang congressman, ay, bako pala niyang trabaho kang board member. We actually appreciate na nag-send po si Mr. Robert Balingbing Balangat. Okay, kan sa iyang message. So, ngunyan po, 120 seconds, Ma'am Sheena, if you'd like to answer that. Okay? Hello, Robert. Bali po, ang pagpapatayo po ng basketball court, pwede po ang pondo halian sa barangay. Si Papa ko po, barangay captain or punong barangay po sa Daihi. So, mapatayo po na basketball court. Ako po, nagtutubod na ang mga kabataan very active mo niya sa sports, di ba? Mag-urugmahon kita sa liga, sa mga paliga. Pero nagtutubod man ako, nahihiling mo ano ba talaga ang kaipuhan? Sa tabako, ikaw kaming pick-up board sa pamumuno mo po ni Mayor Crisel Lagman Luisto. Ito pong Community-Based Monitoring System or CBMS. Sa paagi po kung CBMS, ini po sa pick-up board na local survey or census na tinigibo every 2 years. Po ang national census mo every 10 years. Sa tabako, may 2 years every 2 years sa may pinigibo. So, doon na po maaaraman. Sa paagi po kayo, napoprofessionalize na po ang pagtatao po kay servisyo. Nahihiling ta duman dahil sa census, mahihiling ta sisi ang mga poor. Nata sinda poor. Nata hain sinda. And then, sinda mo nakakatao man ng suggestions. So, po pwede sa Kalayukay, day ko po aram. Day ko po aram kung nagkaigwang nahiling duman ni Kapitan na aro kayo yung pangipo. Pwede nga man po si Robert, pwede nga po yan sabihon, pwede po kita magkaigwang basketball court. Ako ayang
for that na kung may nahihiling kitang pangaipo, sabihon ta talaga and dapat ang officials ta. Ano man, ready magdangog. Yung mananggad, ano nata mananggad date na po prioritize. Pero hilingon ta sa CDMS. For example, limited man sa ang pondo ta. Ngayon para sa mga kabataan. Dito man kaya, Robert, date din nga inapang sa tuyang pondo. For example lang ini sa barangay. Ano daw nga ang nahihiling tang problema? Dakulon nga ang mga malnourished. Ano daw kung ininam mo lang sa tuyang tutukan? Right. Kaya nga sa mga kabataan. 20 seconds, yes. Dakulon nga teenage pregnant. Ano daw kung ito sa tuyang tutukan? Thank you so much. Thank you so much. Ngayon, haputon ko po kamo. Wala po inis doon sa program na tinakusin. Do you play sports? Nag-sports po ba kita? Kakawat kita sports, Doc. Nag-sports ka po ba dati? Ako, ano lang, yung mga dama, chess, yung mga simple lang na More on mental sports. kasi yung basketball mali tayo eh. Kaya Yeah. laging na ang aking daliri eh. Kaya kaya lang natin. Sa mga dudurumanan po na dahil nindo pag-agdahon na mag-basketball na si Doc Joey, Scrabble or chess, pwede pa Doc, di ba? Pwede pa. Okay po. What about you, Papashina? Akong college, whether you believe it this or not, nag-judo po ako. Oh, okay. Judo. Delikado Martial art. pala. Kaya hindi Di ko alam, sir, baka yung reason kung nataday ako na day pa ako na agong muna. Di ko alam, baka gusto ko Napalsok sa martial monitor ka, arts. pakihiro. Gusto ko Napalsok sa martial monitor. arts. Kaya And then, mamamas. ang paborito ko talaga na I feel so alive pag nagbabike ako. Biking talaga, nare-relax ako. And also, walking, jogging. So, nagbabalik loob na po ako. Okay. Thank you Nagbabalik so loob na much. ako. Thank you so much for letting them know, okay? Mga Albayanos, ini po ang set sa indong mga nakahampang na mga board members. We will proceed sa tuyang next question. Okay? Hashtag know what, ini po sa mga kahaputan kang mga Albayano nagpadarakan sa indang mga concerns, opinions, and sa mga bagay na gusto nindang ihapot sa indo. Okay? So, Ma'am Sheena, I'll be giving you the opportunity na magbunot kay next question ta. 120 seconds, please. Okay? Question number 5. Number 5. Hali kay Jess sa Seriola. Hapot ko man po nata ang barangay Kalaykay, madikluman ang dalan or tinampo. Makamundoon pahilingon. Yun lang. Salamat. Okay, play. Okay. Sige. Syempre, another specific po ining question, sa inang barangay. So, si Kapitan, data man po nahapot mo or itong sa indang barangay, kung nata mananggad da isinda. Ang masasabi ko lamang po, digdi, Jessa, kung ito po naiiling mo na ng concern, ipaabot mo po kay Kapitan. Ipaabot mo po kay Kagawad. Si Kagawad, na sa peace and order po siya. Oo. Tipisil baga po pag day. Madiklong. Yaon dyan ng mga kriminalidad. So, pwede po. Yan, ipaabot na po. So, ang masasabi ko man po dyan, for tabako man po, even sa barangay, sa mga sa isla, hangangayo po ng mga barangay, even sa upland, talagang iguaman po ang city government of Tabaco, nag-alokan naman po ang sangguniang panlunsod po, development assistance sa mga barangay na po pwede pong gamitin kang barangay para po makapag-establish kayo mga street lights. So, aral po ka ng magiging strategies. Taman po. Okay, dahil po tapos sa mong 120 seconds. Pwede pa. Yan po si Mernel, pagka inot niyang pag-raise 10 seconds, ang masunod ka to, stop. So, iyan. I would suggest, Jessa, talaga na putun mo po. And mag-suggest ka, tamay po pwede po mahanapan na po ito. Pero kung di po talaga, pwede mo po si Kapitan mag-lobby po sa kay governor, no, maghagad na po, mag-outsource po. O kaya, pwedeng i-gather niya sa mga stakeholders, baka may gusto sa ito mag-donate. No, may mga alumni, halimbawa sa particular na school na aranunan na nasa ibang bansa na, pwede tama rin yung po. Okay, thank you so much, Miss Sheena Unrubia. Ngunyan, same question kay Doc, which is question number 5. Pakibasa po. Jesus Seriola, thank you so much sa kaputan mo.
Apot ko man po nata ang barangay Kalaykay, madiklomon ang dalan tinampo, makamundoon, paghilingon. So, siring man kay niyo, talagang iniyong bagay niyo, ang kay po nigdiyo, so, kapitan, dahil sa jurisdiction niya kaya ang sa ko yung suggestion nigdiyo, dumumang katabi sa kapitan, at of course, kauron mo man so mga kagawad na tabangan ka, tanganing magkaigwa na dyan ki street lights. At kung kulang sa pundo, maraming mga paraan. Pwede dyan o sa munisipyo, pwede sa congressman, pwede man sa gobernador, at sa pribado, sinabi kanina ni Madam Sheena. Kaya ang kaipuan lang, proactive po tayo, kita mismo ay part of the solution. Yes. Para mas mapadali po nating masolusyonan ang anuman na problema. Kasi ako naniniwala, pag lahat ng tao ay nagkasama-sama, wala man ang problema na ibigay sa atin na hindi nating solusyonan. Kaya sa akin ay magtarabangan kita, tanganing mas lalo maging progresibo ang satuyang probinsya kan Albay. Maraming salamat po. Okay po. Thank you so much. Ganyan, di ko aram pero ang pakabasa ko, di ko aram kung Kalayukay man Kalaykay. Kalaykay, no? Pero kung Kalayukay ni siguro, kaya di pang basketball court naman, wala pa man na ilaw. So, yan po. Yan. Natutawag po sa indong boses, so feel free na magpadaraki mga questions sa Muya, especially next week is i-feature ta na so mga mayors and councilors. So, sa mga sa mga may mga concerns, ipadara lang po nindo, mahiling man po nindo so sa Muyang post regarding dyan sa indong mga lugar na naghapot kang sa indong mga na-experience na issues, mga concerns, and pati sa mga opinion na gusto rin dong express para sa madaralagan ngunya na 2019. Ngunya naman po ako naman ang matuno. So, iga pa kitang 2 more questions. Okay? So, ang next question ta is question number 2. Hani kay Nestor Daculio, Clotario. Okay? Ma'am Sheena, sa mo ko po paano? Digdi sa Muya, gusto ko madikihan ta harani kami sa salog. Iyo tabi yan ang sa kong ipaabot na sa nanunungdan. Salamat. Clotario. Sa iling ko taga-tiwiin ni taga-tiwiin. So, pwede ko na po sinugunan po, Sir Romer. Ang satuya po ng mga strategies po na tigigibo para po ma-mitigate po so ano po epekto po baga kang nagbaha ay nag-apaw sa tubig o kaya naman nagbagyo, grabe po, so distroso kaiyan pagdaing-digi mananggad. So sa Girari po, ini po si Sir Nestor Clotario, salamat po sa pagpapaabot kay ini mo ganyan Go Albay, no, na napapaabot na po ang mga siring and masasabihan taman si Sir Nestor na magduman po kita sa agency, sa opisina na makakataupo kayo or makaka-address po kayo ni may pondo po para digdi. I believe po ang munisipyo po kang TV common po pondo para po digdi. So ipaabot na po or mapuun po kay kapitan muna. No, pwede po sabihin kay kapitan or sa community environment po, nakagawad po sa barangay, mapatabang po kita sa iya or sa group officer po nindo hanggang makaabot kita doon sa pwedeng magtaong pondo po para digdi. Yan. Dekes. Sa salog naman, siguro gusto ko lang not about this one. Ang muyata pa po mangyari talaga sa mga salog tabaga ma-revive, ma-restore. Maka-inspire mo niya ng Manila Bay restoration na iling nindo. At as dream ko na parang magpapigil sa tuya sa Albay sa mga salog. Kang inod nagkakararigo sa salog. Kung mga panahon niyo po, naabot na pa iyan. No? Nagkakararigo sa salog, nagkakalabas sa salog, muang maugmahon sa salog ang mga pamilya. Ano ba kung i-revive ito? Kayang-kaya. May friend po ako sa Young Southeast Asian Leaders Initiative na sa salog po or body of water sa Rizal, na-revive po ito. Iba pong technology na barato sana para po ito. Okay. Thank you so much, Ms. Rubia. Ngayon naman po, same question kay Doc Joey. Ay, nito.
si Mr. Clotario ito, no? Ay, No, that one. ini. Ayan po. Doc Joey, pakibasa po. Okay, from Mr. Itacolio Clotario, thank you so much for sending this, Tignisa mo, gusto ko, madikihan ta, arani kami sa salog, iyutabi yan ang sakong ipapod. Dan salamat. Okay, so, initabi ay kaipuan talaga niyo, coordination, dyan sa barangay at sa munisipyo. Then, kulang ang budget, pwedeng i-request kay gobernador o sa tuyang kongresista kung kulang din ang budget digdi sa probinsya para naman sa mga kinaukulan at digdi malawag din na digdi ang DPWH kasi nga sa nangyari dyan sa Tiwe, yung Osman, 8 barangays po dyan, grabe ang napinsala. 3 bisis po ako pumunta dyan, sa totoo lang ay ginibo ko ang gabos sa with the coordination sa Ecosavers 2000 ang First District at ang DCGB para kami po ay nakapagtawag kay asistensya dyan dahil nga po sa nangyari kay niyong landslide dahil sa bagyong Osman. So kami tabi sana hindi na ito maulit kaya po na nawagan tayo sa DPWH na kulaon ng kwarta kang gobyerno na tingnan maigi gawin na ng solusyon dyan po sa Tiwi dahil sa sila po yung mga tao, sila po ay nangailangan ng ating serbisyong tunay para po hindi na maulit ang sa nangyaring trahedya kan Osman na marami po talagang na-dislocate dyan po sa 8 barangays kan Tiwi. Salamat po. Okay. Thank you so much, Doc Joey. Okay? So, kunyan po advice na lang po sa mga naghiling kang sa tuyang show, makipag-coordinate man po giraray sa indong barangay. Tabako po kami ang sa indong barangay. Pero bad, magkaigwa po ni Barangay Go Albay para maaraman ang sa indong mga kaaputan. Okay? Yan po. Yan ang nadudagta po baga. May mga questions po sa mga individual na, mga individual. And ang sarap po na pinaka-immediate na step naman is makapag-coordinate sa indang barangay, di ba? Ipaabot. Ipaabot. Actually, magayon po na venue ang social media. Yes. Napapaabot po ang mga barangay. Ikaw naman po yung mga pages sa Facebook. So, unyan po, move forward ta. Thank you so much, Doc. Thank you so much, Ma'am Sheena. Okay, number 6, question ni Archie Rodriguez Gabriel. Ihapot ko sa inda na pag-eleksyon lang sinda nagralataw. Doc Joey, pasimbag. 120 seconds. Same pong simbagon ang sa iyang question. Ako po, thank you so much Archie. Pero ako po ay hindi naglalataw kung eleksyon lang. Ako naglalataw halos oral daw bilang freelance broadcaster. Igwa po akong 4 na radio program sa 4 na radio stations. Igwa sa Manila at igwa digitabi sa Albay. 3 radio stations po yan. Walang iba si Doc Joey Bitito na sarong health educator. Kaya ako naglalataw oral daw. Pero ang gusto mong sabihin, ngunyan lang ako madalagan bilang board member. Kasi po sa aking palagay, ako'y lutong-luto na para magserbisyo, magtao kay tunay na serbisyo, serbisyong halik sa puso at may sinseridad, tanganing makatabang ako sa mga Albayano, lalong-lalo na sa Premier Distrito kan Albay. Kaya ako naniniwala, ang eksperyensya ni Doc Joey Bitito ay hali ito sa aking panuntunan na maka-Diyos, makatao at makabayan para ang sakuyang paglaog sa politika ay magkaigwaki, saysay at kabuluhan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Thank you so much, Dr. Joey. Okay, itawata naman kay Ma'am Sheena ang hapot. Question number 6, which is kay Archie Rodriguez Gabriel. Natapat election lang sinda nagralataw. Ayan po ini na point of compelling point para po sa satuya ng mga officials na ipamati ta ang satuyang presensya. And also point of ano mo po ini, kumbaga
awareness para sa gabos na mga constituents na mga tao po dito po sa satuyang syudad, sa satuya po na probinsya, na dapat po we hold our officials accountable to what they're saying. Bukod sabihon po, aktibo man po kita. May civic awareness kita. And active din po kita. What do I mean by that? Ang bukod sabihon po kayo ni, halimbawa, may mga census ang gobyerno, we participate sa CBMS. Pag may mga paabot na public hearing kami po sa Sanggunian, sa mga pigpapasa po ng mga ordinansa, may mga public hearing po kita. Open po, ang public po ang council meetings, ang council sessions, para po sa indong pagpartisipan, pagtao po ki opinion, pag-recommend, and igwaman po kitang pigigibo, halimbawa sa tabako strategy po ini sa Gender and Development Office. Ikaw po kitang Rescue Kabataan program. Napig-open ta po, pigagamit ta po ang multimedia, different forms of media. Social media, yaon po ang radyo, yaon po ang pagdiseminar ki impormasyon, correspondence sa mga barangay, yaon po puro pirmi ang satuyang pag-consult sa satuya po ng mga kabarangay. And we want, kaya nga po na ipasabta, ako man po sa author kay itong CBMS, pag-institutionalize kang CBMS, no, sa Sanggunian, na napinuunan po talaga ni Mayor Crisel. Bukod sabihon po, muyata po talaga na makuha ang mga opinion, kang satuya po ng mga constituents. So, iyan po ang satuyang kagustuhan na not only during election time, we have these programs po. Thank you so much, Miss Sheena Onrubia. Ganyan, shoutout po sa minaabot pa po sa saruta sa mga sponsors tayo, which is si Mr. Edward Hana. Siya po ang operations manager of Coron Native Cuisine. Thanks for being here. Okay? And make sure na pag binalik mo sa camera is pantay kami. Dagitan kita kay Nindua. Yan po. So, mga Albayano, so sa inyo pong question, may sarupa po kitang question digde, bubunuton ko na. This is gonna be our last question digde sa section kang #knowwhat. Okay. Question number 1 kay Shara Gaile Belen Loma. Nata wara tabing proper waste management sa Bakakay. MRF tabi. Di ko alam kung ano ibig sabihin kang MRF. Aram mo kung ano ibig sabihin kang MRF? Marasa fa? Di ko sigurado. Pero Doc Joey, pasimbag po, 120 seconds. Basahan mo po muna so hapot. Kay Clara Gaile Belen Loma, thank you so much sa iyong natawara tabi proper waste management sa Bakakay, MRF tabi. Ang pagkakaram ko tabi dito sa time po ng dating Mayor Tubing Bitito, may binakal na tabi dyan na daga sa Banao para gibon nga ng MRF. Ito ang permanent disposal program ng Bakakay. So, pakiapot na lang tabi ka sa tuyang mayor dyan, kay Mayor Ding Romano, kung ano na status kay niyo, ang aning masolusyonan ang problema kang basura kang Bakakay. Siguro, kay puan lang digdiyo, so, ordinansa kan itong Sanggunian, kang Bakakay, tanganing matawang ki authority si Mayor Ding Romano para ma-implementar na. So pag gibo kan MRF diki sa Banao, tanganing diretso na. So pagbango kasi pag aram mo pag masyadong gulpi ang basura, it would stink. So gulping magkahilang, kaya iniutabi ay it is a priority. At ako naman naniniwala, walang politika, kaya naman iniyo kan Bakakay, at kung kulang ang pundo, pwede naman tabi ihagad yan. Yan po sumagiting na congressman, gobernador, o sa national government. Alam mo, ang national ay kaya nga gobyerno, tulong-tulong na po dito, wala nang politika. Ang importante sa karahayan kang sambayanan, lalong-lalo na sa namumutang kong Bakakayano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, Mr. Joey Bitito. Ganyan naman po, Ms. Sheena Onrubia, sa tuwing last question, sa last grammar ko,
MRF. What is MRF? Yes. Material Recovery Facility. Okay. So, ang ini pong MRF, no, tig-install po ini, tig-construct po ini sa barangay, kaduman po piglalaag sa mga waste na or mga basura na pwede mo po giraray magamit. So, sa Tabaco, actually, what we started, this is a very simple initiative po na when we gather the youth and then nagluwas po sa saro duman na suggestion po na plastic bottles mo shoes ko program. So pinuunanta po ini sa Tabaco na nagkulat po kita mga plastic bottles. Actually duman sa MRF facility, mahiling mo duman nakatipo na duman sa mga plastic bottles. Pwede po sa mga barangay sa Tabaco igo po kami mga eco aids. Itong mga eco aids igwaman po sindang honorarium, igwa po na support ang city government, igwaman po na support ang barangay na makolek po kay ito. Makolek kay ito mga basura, and then pwede mo po na sinda mismo ibebenta ninda ito para man po makatabang mga sa mga tios mo po ini na mga members po sa barangay na wait po ini to help them out. Pero ining strategy na muya ko ining plastic bottles mo shoes ko, we have coordinated with YOLO. Ito pong YOLO, we started this organization, the Youth Oriented and Empowered Leaders Organization po sa Tabaco, na naging programa po ini na dati po bagawara sa mga SK, ikaw po Task Force on Youth Development sa mga barangay, if you could recall that. May mga volunteers kita sa barangay. We were able to gather like 700 kilos of plastic bottles. Ang sarong kilo parang plastic bottles yan. Takulo din na plastic bottles, isipin po nito 700 plus kilos. So, what we did, binenta po ito, and ang ano po kayo ito, ang sa tuya po na nako ang proceeds duman, binakal po ning school shoes na pinanauta po sa mga school sa upland, sa island barangays. Thank you so much, Ms. Sheena Onrubia. So, ngunyan po, sa mga taga First District, kung gusto po nindong sa indong nadangog, let us know. Pwede po kung magpadarakan sa indong mga opinions. Pwede nindong i-greet sa mga kababayan nindo dyan. Paki-like and paki-share po sa mga kamigdid nindo ang nangyayaring harampangan 2019 First District Board Member Edition. Okay, para mamigdidan po nindo ang sa indong mga options for board member. So, ganyan, ini na po. So part na kung saan di man po kita ma-explikar, okay? Di man kita ma-explikar ang ano po, ang section na is #nowhere. Di kita muna ma-explain. Kaya po lang maaraman kang tao is may babanggitong kita ng mga specific na issues. Okay? And from there, dapat maaraman kang tao kung saan ka mo nakatindog dumaan sa mga manungod na issues. Okay? So, tagtaod siguro, let's give some room na may mga magka-i-discuss na ng mga couple points duman sa mga issues nito. Pero basically, nahiling man po ng doso sa tuyang popsicle. Okay? Ini po. Pag ini nakampang, ibig sabihin kang green, may aprobado nindo means go sa albay. Okay? Pagka ini naman na pula, ibig sabihin, the inindo piga-aprobaran. So, it's more of like pro and anti pag-abot naman sa indong mga stand. So, itataw ko po sa indo ang satuyang Goal by Popsicle. Okay? So, 3 seconds lang po. Tawanta ki 3 seconds para mas maaraman ta kung saan ka mo nakatindog. And then later on, let's try to pick siguro mga saro, 2 or 3 manungod sa mga issues na ini kung kay puhan ki explanation. So, Ms. Sheena, ready na po kita? Doc Joey, kaya ba? So, we will give it a go. Ngayon po, ini ang pigahalat ka mga albayano. Know where you stand. #know where you stand. So, sa inang paninindugan mo manungod sa mga isyong ini. Okay? First issue is abortion. Death penalty. Federalism. Divorce. War on drugs strategies. LGBTQ rights. Train law.
political dynasty. Vote buying. Last is lowering the age of legal responsibilities. Lowering. Okay? Sa inyo po? Yan. Okay? Yan. Thank you so much. Thank you so much po. Ngayon, kasabago is nagkahururong po kita naman sa baba na sabi, oy, bad may mga issues na kinangangipon kay explanation. So we will give that opportunity na kung nata ito ang sa indong paninindugan duman sa mga maabot na bagay. Siguro I'll give tapo ka mo kitig sarong issue na gusto nindong i-explain kung nata ito so pigpanindugan no nindo. So duman po sa mga nabanggit na issue, Doc Joey, arin po duman so sa palagay mo kayo po ang paki-explanation para mas masabutan kang tao kung nata iyo ang paninindugan mo. Ang federalism, Okay. kasi paniniwala ko, ang federalism ito na po ang daki ng progreso ng ating mamayan, bawat region. Dahil nga po, number one, power sharing. Ibig sabihin, katulad sa nangyaring Osman, dapat kung regional governor, madali po ang order galing sa gobernador para mabigyan ng solusyon ang nangyari po dyan sa Tiwi. Pangalawa po, resources sharing. Anong resources sharing? Ito po ay mas malaki po ang ating pondo. Ngayon po sa Kongreso is 80%. 80% ang ating makukuha sa taxes. Samantalang ngayon, malit na malit lang po. Kaya po, madudoble or more ang ating pera ng ating gobyerno dito sa Region 5. Pangatlo po ay ito po ay tayo na magde-develop ng ating natural resources tulad po ng ating energy dito sa Tiwi. Ngayon ay dinadala pa sa Manila, pagbalik dito napakamahal. Kung tayo na po ay federalism, tayo na mismo yan, tayo ang aayos niyan, tayo kaya po ang power natin dito malamang ay malaki po ang ibababa na ito po ang napiperwisyo ang ating mamayan, lahat po, even itong mga negosyante. Pang-apat po dito, respect to all. Bilang Bicolano, we respect each other dito po sa federalism dahil tayo ang nagmamahal, tayo mag-asikaso sa development po ng ating region. Kaya po, I go for federalism at ito po ang aking paniniwala na dapat nang mangyari sa Pilipinas. Thank you so much, Doc Joey. So, nadaon po nindo kung nata, pro po ang sa tuyang stand sa federalism, di ba? Yes. Okay po. So, unya naman, given a chance to pick what really is important duman sa mga manangod na issue, Ma'am Sheena will be giving you one controversial issue and ipaliwanag mo kung nata. We'll give you just one. Just one. Okay? So, yes, arin po duman sa mga issues na ito ang gusto mong tawan kay emphasis and ipaliwanag mo kung nata iyo ito ang sa imong stand. I stood for giving rights to our friends from the LGBT because according nga nito sa pagpo-propose, ini po sa pagpo-propose lang po dito sa Philippines. Tawanan po, warang discrimination sa employment, warang discrimination sa program, sa government based on kung ano ang sa imong status, ano ang sa imong gender. And gusto ko lang po man sabihon po because I am a Christian. No, I believe in Christ and I would still, bilang naniniwala po ako sa sanctity ng marriage, no. Pwede po mag-unite but not call it marriage. For me. Because that's what I believe in na ang ang satuya po na kumbaga special contract siya according baga sa family code, 'di ba? But not for that po. And I believe na wala man po ito duman sa pick-up-propose na bill, no, just giving rights to all, non-discriminatory na provision ko for everyone. And ito pong kinayas, like yung sa divorce lang na sige, naman pasimbagan pa yan. I am for the sanctity also of the marriage, no.
Pero on the grounds of abuse, could be an option. On the grounds of abuse. Nagtutubod ako sa forgiveness, restoration kang marriage. Kaya nga ningaon mo po ang support kang mga institutions sa like the church to help us, no. Kaya po dapat na ano taman i-protect ito na marriage. Pero kung ang reason na iyo ang abuse, it can be an option. Ano po ang sa imong stand sa federalism? Kasabago? Yes. Yes, okay. Doc, what about naman sa pagsabi niyan sa sa LGBTQ rights? Ano po ang stand mo doon? Dapat lang na po, pro ka ba or anti Kasabago? Sa LGBTQ rights. Sa rights ng LGBT ako, I'm pro. Pro? Okay. Ako ay naniniwala na bigyan natin sila ng equal rights. Okay. Sila po ay mamamayan natin, na sila po ay kailangan respetuhin ang kanilang paniniwala, na bigyan sila ng oportunidad para paano magkaroon ng magandang trabaho, kinabukasan sa syudad, ay kailangan po yan because we are all equal under the laws of God and the laws of men. So, sa indo pong apod kayan itong, so what about duman sa divorce na pig-raise ni Ma'am Sheena? Ano pong ninyo duman? Are you pro or anti? Ako anti-divorce because we are a Christian country, and bilang isang Kristiyano tayo ay pinag-isa ng ating Panginoon sa true marriage. Kaya po ay ako'y anti-divorce, at kung sakasakali man yan, malalim na pag-uusapan pa yan na dapat both the state and the church ay mag-meet halfway kung anong pinakamaganda sa ating mamamayan. But as of now, I'm a anti-divorce. Thank you so much, Mr. Betito and Miss Onrubia. Aram ko po na dakulon ko mong gustong i-explain and magayon ko ta siya. Pero with the interest of time and habang man pong i-hold ka mo ta, aram ko you're gonna be busy for the next few days. So we really appreciate na yaon po ka mo digde. First things first, gusto ta pong pasalamatan sa yung mga sponsors, especially sa major ones, which is si Coronia ang po kita digde every Friday. Okay? And at siyan po na 3 o'clock and 6 o'clock. 6 o'clock, wala kitang 3 o'clock. So, wala po, pong nag-confirm ng mga taga 2nd District, po sinda makakahampang sa Indo, mga Albayano. And ang makakahampang lang po sa Indo is sa 1st District and 3rd District. Okay? So, at siya na alas 6, abangan po nindo. So, yan kita digdi sa Coron Native Cuisine. Salamat po for having us here and tigtabangan nindo kami na mapalaganap sa gabos ng mga Albayano kung sisi ang madaralagan. Of course, kay St. Peter, sa itong pinakabagong sponsor, may nag-comment, pati da St. Peter. Mag-comment, yes, day po kong magalas, pati ang santo po, nag-sponsor na sa muya. Okay? Si Doc Noah, veterinary clinic, tiyaon dyan sa Velamor subdivision. Okay? Para po sa indong mga vet needs and sa mga nangangipuan man ki boarding house kan sa indang mga pets, you can go to Dr. Noah's veterinary clinic. Of course, kay paring Archie na siyang Chicharon, siya po ang nigdigdi sa Albay na pighapon na pambansang likod. Siya po sa pagnailing do so finiture sa Jessica Soho, sa iya po ito. And siya po so nagpasubli sa tuya kang tripod and so camera na pigagamit. Iya po. So may mga celebrities po kita and I call him Babe. Okay, Babe. So ayan, thank you so much for your support. Siya man po so nagibukan sa tuyang introduction video. So nahiling po kang inot lang, talagang flash lang. Ngunyan may video. Babe. Hindi, Babe ang hapon ko siya. Parehas kami lalaki. Kabarkada ko siya. Thanks, Babe. Thanks, Babe. Okay, sikat ka na, Babe. Okay, siya po ang pambansang likod. Okay, of course, ito yung secondary sponsors dyan sa Ligao, which is Norris Restaurant. Sinda ang nagpasikat kang first ever Pansit Negra. Okay? So may puset. Bako-bako tinuguan. Yes, so kung sana matry po nindo. Of course, ito yung minor sponsors which is Redbox, Angel's Pizza, Figaro, and Chianma. Yes, bilan mo po kami pagkatapos. Doon naman talaga ako kumakain. Very, masarap po. Ha?
Iyo po. Ay, may day pa po 3D kita Meryl? Yes, may day pa po kita na mabanggit. Igo po kitang nag-sponsor, which is a major sponsor, which is 3D Meryl. Wala kaya digde. Thank you, Meryl. Iyo, taga-Tabaco po ini. So, taga-First Meryl. District. Yes, si Meryl. Midbid mo po siya. Nadawang midbid ka man niya. Okay, so, yun po ang satuyang mga sponsors. And next episode po is ipapahiling mo po, if i-feature me saro-saro through a video promotion, itong satuyang man ng mga sponsors. Okay? Nga ni mga midbidan sida all over Albay. And mamumudmud na po kami kay Tarpaulin all over Albay para po duman sa mga daay pa po aware. Okay? So, ngunyan, yes, ma-proceed po kita duman sa satuyang last part kang program is ini na po ang hapot. #NoWhy. Nata ika ang dapat pilion ka mga albayano. Aram kung 5 ka mo, tulo ang manggagana, so may pirilayan manggiraray na mangyari. So, ngunyan, tatapok nag-ulok sa nadawag mo ika, makasugod sa ulok mo. Okay, so, ngunyan, kay Doc Joey Bitito, nata ika ang dapat pilion ka mga First District na albayano bilang sarong board member. Sa paniwala ko, ako tabi ang dapat mapili dahil nga po sa makita po ninyo, senior citizen na ako, white hair na, kaya hindi na po tayo magsisinungaling, gagawin na po natin ang tama at magserbisyo na may puso, sinseridad tungo sa tunay na pag-progreso kang Premier Distrito kan Albay. At ako naniniwala sa 40 years ko, sa more than 40 years in public and private service ay handang-handa na ako para sa aking mga minamahal na albayano. Salamat po. Okay, thank you so much. Okay, Doc Joe Bitito, ngunyan Miss Shinon Rubia, same question. Nata ika ang dapat piliyon kang mga taga First District na albayano bilang saro sa Saindang board member. 30 seconds. Nagtutubod po ako sa concept kang paying it forward. You pay it forward. I would really want to take this opportunity to help our taxpayers for giving me the chance to be educated in the University of the Philippines. Salamat po sa Saindo. Scholar baga po ang scholar ng bayan. So bilang scholar ng bayan, thank you po na natawan na akong chance to help as a city council member kang Tabaco. And ngunyan po, provincial na ini, nasa tuya po na pigadalagan. And ano po ako, I really would want to help po when it comes to giving equal opportunities to the young people. Okay, thank you so much. To help and governance. So, salamat po. Tayo. Thank you so much. Okay, 30 seconds is up para sa Indo. Ngayon naman po, tapos na po ang satuyang program. We really would like to say thank you, especially sa Go Albay team and so sa satuyang sponsors na kung wala po kamo day madalaga ng Go Albay. And kung wala ang mga albayano, wala po kita digdo. So ngunyan po gusto ta po magpasalamat at pinaunlakan po ninyo sa samuyang request. And pati man po duman sa mga sa mga ininbitaran ta ng mga board members, especially po si Seito nagpadara kang siya po, so talagang nagngalas po kami. Kadaklan po kang so day man nagsabi na ma-attend is tinext lang po kami, pero si Mr. Siga, di ba? Nag-effort pa po siya na magpadara talaga key official letter kung nata day siya mga katen. So we really appreciate the effort maski wala po digdi si Mr. Siga. So ngunyan po, thank you so much po sa Saindong pagdigdi. Tapusin ka po ang program duman sa tuyang civic na kamayan, okay? Sa civil na kamayan para at least po, of course, though competing, sabi nga though maski ito ang manggagana, we still would like to show that politics is can be discussed. Kulang pa nga ng isa. Kulang pa nga ng isa ro. So, and collaboration is beyond politics. Collaboration is beyond politics. So, gusto Let's po yan. come together. So, namamati ko po ang team spirit. Yes! Kasi para sa muli ang palalawigan po, team talaga Team yan. Okay. Kaya dapat team player po talaga Team kita. Okay, so this is what's going on with our first district candidates as board member. So, can we do a quick handshake po para ipahiling ta sa
Sana di kita maputol since nagtindog po ka mo. Well, thank you so much, Mr. Joey Betito. Thank you so much, Thank you. Sheila. Okay? So, maraming salamat po. So, 30 seconds na lang po. At yan po na alas 6 para po sa mga taga 3rd District ang Albay, Hilingon, Midbidon, and Dangon po nindo kung si Rizay ang madalaga na board members nindo dyan. So, at yan po na alas 6, magla-live man po giraray kita, same place, same page. Okay? Ini po ang sa Indong Harampangan 2019. Magdangog, dai, magdinangag. Thank you.